Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po natin mga viewers. Bago po tayo mag-umpisa, paalala ko lang po na huwag po natin skip yung ating pong ads at malaki po na itutulong nito sa ating pong channel. Maraming salamat po. So, tignan natin ngayon kung ano yung mensahe para sa'yo na mababasa natin, Pisces. Focus on money. Okay, so ang sinasabi dito, Pisces, is I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. Okay. I think many of the Pisces talagang totoo ito, no? Pero ang iniisip natin ngayon, totoo yan. Medyo naglalaylo muna tayo sa mga relationship at ang iniisip natin ngayon ay ating kabuhayan, ang ating pera. Paano tayo magiging secure, no? Financially secure sa mga susunod na panahon. So, hindi naman masama yan, na isipin natin yon sapagkat nagiging practical din tayo sa ating buhay. Ang sinasabi nga nila, mostly ang Pisces daw ay more of a dreamer, no? Nangangarap lamang o puro pag-iisip ng mga fantasiya. Pero hindi totoo yan. Ang Pisces is also very conscious of yung kanyang finances, no? Yung kanyang kaperahan, kung paano siya mabubuhay, kung paano, kasi hindi naman yung sa kanya lang yun iniisip din kasi niya, importante na makatulong siya sa ibang tao, no? Kaya yung kanyang kabuhayan o kanyang kaperahan ay napaka-importante sa kanya kasi yung nga ang kanyang goal in life, not just for him or herself but also to be able to help other people, especially yung kanyang family, no? Yung mga mahal niya sa buhay. Kaya kung nagfo-focus man siya sa pera, nararapat lang, no? Kung ba hinihingi ng pagkakataon o panahon na pag-isipan natin ito, no? Pagplanuhan natin, pag-ipunan natin, dahil hindi po masama na maghangad ng magandang buhay sa ating pagtanda, no? Hindi lang sa atin, kung hindi pati sa ating buong pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Habang kaya mo pa, sabi nga nila, habang mayroong ka pang lakas para magtrabaho o magkaroon ng negosyo, sige lang at gawin mo ito. We have the Sun, the Page of Pentacles, and the Five of Cups. Bottom niya is the Empress. Okay, so ano bang issue natin ngayon? Ano ba sitwasyon ngayon, Pisces? Nag-umpisa ka naman ng masaya, no? Gusto mo maging masaya, successful, syempre marangya, no? Abundant. Kaya walang ano doon, no? Walang issue doon, tama lang to. Ngayon, meron tayong kung ba message na it's something to do with our resources, no? May mensahe tayo na matatanggap, something to do with our resources na talagang tinitignan natin maigi, no? We are really, kung ba parang looking into
kung ano bang meron na tayo, magkano na ba pera ko sa bangko, may naiipon ba ako, napundar ko na ba to, yung pinapangarap ko na makabili ng bahay, yung pinapangarap ko magkaroon ng kotse, pinapangarap ko na makapunta sa ganitong lugar, na pinapangarap ko na magkaroon ng investment or magkaroon ng insurance, something like that, no? Yung talagang pangmatagalan. Pero there is this regret, no, with the Five of Cups. Parang may regret na nangyari. Na hindi mo siya ine-expect na mararanasan o mararamdaman. Maybe kasi di ba bakit tayo nagkakaroon ng regret? Ito yung mga pangyayari sa nakaraan na hindi natin nagawa ng tama. Kaya tayo may regret, di ba? Ito yung nagpapaalala sa atin na ayaw na natin balikan ito. Ayaw na natin magkaroon ng ganitong eksperyensya muli. Kung ba parang dapat natuto na tayo, di ba? There should be a lesson learned na hindi mo na to uulitin ulit para wala kang ang regrets, di ba? Kasi alam mo na yung pagkakamali mo noon. Kung yung dati, sabihin natin, isa sa pagkakamali mo, masyado kang mapagbigay. Lahat halos binibigay mo na sa ibang tao. Hindi ka nag-ipon para sa sarili mo. That is one regret. Ngayon, kung ba parang hindi pa naman huling lahat, pwede pa nating gawa ng paraan o meron ka pang pwedeng isabihin natin may way pa to earn money, no? Hindi naman habang buhay ka, you should always have that thinking na may pag-asa pa na makapag-earn ng pera. Kaya para kung dati sige ka lang na sige, bigay, ngayon siguro sinasabi niya dito na ikaw naman, isipin mo rin naman yung stability mo pagdating ng future. Kasi di ba sabi ko nga, Pisces, this is the Empress. Love and abundance, di ba? You wanted to be abundant. Gusto mo maging masagana. Di ba? Hindi lang punong-puno ng pagmamahal, kundi masagana rin financially sa lahat ng aspeto. And paano natin magagawa yan? Dapat mauna tayo na bigyan ang ating sarili bago tayo makapagbigay sa ibang tao. Di ba? Yun ang lagi po nating ipinapaalala sa inyo, mga Pisces. Four of Cups. The Queen of Wands. And the Ten of Wands. Bottom niya, Six of Cups. So, Pisces, itong masaya na pakiramdam mo na gusto mo talaga maging maginhawa, no? Tama yan. Kasi kung meron mang kang iniisip ngayon na love mo o yung gusto mong gawin, gusto mo talagang gawin, ito na yung panahon na yun. This is the time to do it. And if you're looking into your finances, you should be very creative about this. Yung sabi nila, the Queen of Wands is very creative. Dapat magaling ka, no, ipakita yung creativity mo pagdating dito. Kung paano palalaguin pa ang iyong kaperahan, ang iyong finances. Kasi, di ba, ayaw mo na nga magkaroon ng regrets with the Five of Cups. Ayaw mo nang balikan yung mga pagkakamali na yon sa nakaraan. Kasi masyado na siyang mabigat, di ba? Yung masakit mahirap, napakahirap nun na balikan muli o ma-experience muli yung mga masasama o sabihin natin na mabigat na pangyayari noong nakalipas. Kaya pinapaalala yan sa iyo every now and then. Kasi parang hindi mo makaligtaan o hindi mo makalimutan yung pinagdaanan mong hirap. No? Kasi yung nakaraan natin, di ba, with the Six of Cups, binabalikan natin yung palagi Hindi naman masama, but
alalahanin din natin yung hindi lang yung good times but also the bad times, which is ito, di ba? This is part of the bad times, no? Yung mga pagkakamali natin na minsan talaga sobra-sobra magmahal ang Pisces, na binibigay na yung pera nila na pinaghirapan nilang kitain to a point na minsan wala na natitira sa kanila, which is honorable, pero mali din kasi sobrang, pag anything that is sobra is mali. Dapat marunong kang magtabi para sa sarili mo rin. Makakalimutan yung sarili mo. Now, yan natin kung ano pa. We have the King of Cups, the Lovers, and the Ace of Cups. Six of Cups again. So, ang sinasabi dito, King of Cups, ikaw to, Pisces. No? This is your element. This is saying na kung meron ka mang love ngayon, it is supposed to be yourself. Ikaw yun. Mahal mo muna yung sarili mo. No? And it being creative means that, you know, yung lover mo, yes, you give consideration to sa lover mo, but you should consider also yourself as your lover. Diba? Parang you are in a relationship with yourself, kaya inaalagaan mo mabuti yung sarili mo, diba? And you know, this feeling that you have for yourself is the beginning of a new love, diba? A new love for yourself, diba? Para sa sarili mo. Kasi nga, ito yung bagay na, di ba, binabalikan natin. Sabi ko, not just the bad times but also the good times. The good times is, yeah, yourself, nobody else. Unahin mo muna kasi hindi ka nga mahal o makakapagbigay ng ganung wagas na pagmamahal o paglilingkod sa ibang tao kung hindi mo na paglingkuran o minahal mo na ang iyong sarili. The Nine of Cups, the King of Swords, and the Queen of Cups. Bottom is the Page of Cups. Puro cups, diba? Halos, it's love, it's you, it's water sign, diba? Magiging wish fulfillment ito, diba? If you have love yourself first, no? Inayos mo yung sarili mo, you make sure that there is enough money for yourself pagdating ng old age, no, upon your retirement, may pera ka, then you are good, then that will be a wish fulfillment for you kasi you don't need yung support ng ibang tao. Kasi even na ikaw lang, kaya mo, di ba? Hindi ka magiging dependent kahit kanino. And with the Knight of Swords, you want things to be happening fast, mabilis. Yung tipong, oo, matupad na nga ito, magawa na ito ngayon na, magawa na ngayon. No? And with the Queen of Cups, again, we have a pair, di ba? King and Queen. So talagang, yung bagong pag-ibig na to, na nakikita mo, is really for you. For you. Kung bakit ka nagfo-focus sa pera is because you wanted first to be financially secure for yourself. And then, second will be for your family. No? Para matulungan mo sila. Kasi hindi mo sila matutulungan kung hindi mo natulungan mo ni sarili mo. Diba? Imagine mo kung bibigay mo lahat sa kanila tapos ikaw wala. Eh di pa bigat ka rin. Sino tutulong sa'yo? Do you think, are you expecting other people to help you? What if there's nobody else? Diba? Minsan sa panahon ngayon, you cannot really rely on other people kasi may mga problema rin sila. So, who else to rely on? Diba? Ikaw lang. That's why you need to secure yourself. Your message of love, diba?
yourself first. Hindi yan pagiging maramot. It is really doing what is right for you. Yun. Diba? Yung sitwasyon na yun na iniintindi mo lang yung sarili mo, yung future mo, is not bad at all. Yung message for Pisces. Sabi dito, be authentic. Be real and true to who you are and how you feel. Okay? So, kung sa tingin mo na kailangan, di ba, magpakatotoo ka na dapat talaga mahalin mo yung sarili mo, no? Paramdam mo na mahal mo yung sarili mo bago yung iba. Yun ang umpisa. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Yung ang tanong, may pag-asa bang mabago itong sitwasyon? Kung yung dati sabihin natin, bigay ka ng bigay sa ibang tao, naiwan mo na yung sarili mo. May pag-asa pa ba to na mabago yung sitwasyon? Yes. And iniintay mo na nga na mangyari. You're waiting for it to happen. Kasi nga, sa ngayon, di ba sinasabi dito, focus on money. Sinabi ko, focus dito sa iyong career, sa iyong kaperahan, sa iyong resources, so paano mo pa siya pararamihin, paano mo siya palalaguin. Kasi lahat naman to para sa iyo sa ikabubuti mo, kaya mo yung ginagawa. Tapos, sa ikabubuti rin ng pamilya mo. Okay? Hindi yan pagdadamot. Ginagawa mo lang yung nararapat para sa iyo. Okay, Pisces? So, kung kanino mang Pisces itong nakuha nating enerhiya, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sana nakatulong po ito ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.